po ay totoong aligasyon. Ito po ay pinaninindigan ni Atty. Pisaras. Nandoon po sa loob ng petisyon. Pero ang taong dapat makulong ngayon, walang iba kundi si Chairman George Garcia. Saan kayo nakakita na yung boto ng dalawa ay mas matindi pa sa boto ng lampas 2 milyong Pilipino? Diba? Magandang hapon mga kabisdak. Nako, pag-usapan natin ngayong hapon itong mga garapal sa gobyerno. Ni Maloy, tambalos-los, paawat na hoy! Pero bago ang lahat, sa mga bagong pasok, baka naman pwedeng pa-like, pa-share, pa-subscribe. At maraming salamat sa pagsuporta sa Berada Aguila tuwing alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa SMNI. Alam nyo po mga kababayan ko, kakaiba na ho yung kababalaghan ngayon sa ating bansa. Garapala na. Baga, pakapala na ng mukha. Bahala na ang mga Pilipino kung ano ang masasabi sa kanila. Basta kung ano ang kagustuhan ho nila sa kanilang mga sarili, itong mga politikong mga garapal, gaya ni Tambaloslos, ay wala silang pakialam sa atin, gagawin nila. Basta sila ay makaupo sa pwesto at basta sila ay mag-enjoy sa kanilang hiram na kapangyarihan sa taong bayan. Kakaibang nila lang itong mga nasa gobyerno ngayon, animal. Sa mga bagong salta, pa-like nga ho guys. Tara na, ano ba ating hinintay mga kababayan ko? Pag-usapan na po natin itong mga maiinit na issue ngayong hapon. My God, ano ho ang nangyayari sa Pilipinas? O ito, 300 million pesos bribery. Meron ni isang kandidato na lumutang mga kababayan ko na di umano'y inalok umano siya ng 300 million pesos na para manalo sa nakaraang eleksyon bilang isang kongresista. Kandidato po ito sa Bohol, mga kabisdak. Talagang isiniwalat po ito ng todo ni Atty. Harold Respicio. Naku, George, ano ba nangyayari sa iyo, George? O ito, kababalaghan din po ito. Excuse me po. Garapalan din po ito. Nung akala po natin ay talo na si Abante, Pastor Abante, magugulat ka. Dahil makakaupo muli ito sa 20th Congress dahil disqualified ang kanyang kalaban sa Distrito 6 sa Maynila na si nanalo na si Uy. Grabe talaga Tambaloslos ginawa ang lahat Kung si Abante makakaupo, ang Duterte pinapadisqualify. At pumalag naman ho rito ang Duterte pakinggan po natin yung galit ni Cardima mamaya. At mga kabisdak, hindi na ho ito normal na nangyayari sa ating bansa. Mantakin mo, lahat ng kalaban nila pinapadisqualify. Talo na sila, nanalo pa awards. Di matanggap-tanggap ang pagkatalo, buto ng taong bayan. Ayan, pumunta sa disqualification, kakampi nila lahat, kayang bilhin ni Tambaloslos. Ayan, nanalo ang mga animal. George Garcia, kinasuhan na ho sa Supreme Court, pinapadisbar ho. Kasama po dito si Atty. Harold Respicio at ng taga Bohol. Nag-file ng kaso sa Korte Suprema, mga kababayan ko. Dapat tong mga buhaya, hukom bitay, no? Pero bago po yan, mga kabisdak, pakinggan po muna natin itong galit ng Duterte na pinadisqualify na po ng COMELEC, pero hindi pa naman ho ito pinal. Meron pa namang motion at meron pa namang korte rin, Supreme Court. Ang kakatakot nga lang Pati Supreme Court, kakampi ng mga buhaya. Pakinggan mo natin si Chairman Cardima. Narito ho. Commissioner na ito. 2019 na reklamo laban po sa Duterte Youth Party List po, Chairman. Alam nyo, nagda-draft pa lang ako ng press statement. Nandun pa lang ako sa 1/3 ng press statement. Siguro ang masabi ko sa ating mga kababayang Pilipino, sa kasaysayan ng bansang ito, huwag nyong kakalimutan yung pagbumuka
at pangalan ni COMELEC Commissioner Nelson Celis at Noli Pipo. Saan kayo nakakita na yung boto ng dalawa ay mas matindi pa sa boto ng lampas 2 milyong Pilipino. Diba? Alam nyo, unang-una, masabi ko sa inyo, nabasa ko naman yung kanilang decision kanina. Ito ay may botong 2-1. Sa isang division kasi ng COMELEC, 3 sila at merong presiding commissioner. Yung presiding commissioner, si Commissioner Ray Bulay, ang ganda nung sinabi niya, siya ay nag-dissent mismo doon sa sinabi nung dalawang junior niya. Bakit? Ang sinasabi kasi nung dalawa, ni Celis at ni Pipo, unang-una, kulang daw yung requirements ng Duterte Youth Party List. Hindi daw ito nag-publish at hindi daw ito nag-hearing bago ito na-aprobahan. Ang sabi ni Presiding Commissioner mismo, Ray Bulay, nasa batas natin na ang magpapublish ay COMELEC. Correct. Hindi naman yung party list. Minsan, dahil gusto makabawas ng gastos ng COMELEC, yung nakasaad sa batas na yon ay dinedelegate niya. Inuutos niya sa party list. Kayo mag-publish ng inyong pangalan. Ang problema, hindi naman dinelegate ni COMELEC sa Duterte Youth Party List. Walang order to publish. Lahat ng publication dyan, merong order to publish. Lahat ng hearing sa COMELEC, merong notice of hearing. Hindi naman pwedeng kami yung pupunta sa COMELEC, yayayain namin yung mga commissioner, mag-hearing nga tayo. Wala namang ganun. So, lahat yan, COMELEC ang in charge. So, ang sabi ni Presiding Commissioner Ray Bulay, hindi kasalanan ni Duterte Youth Party List kung dahil ang magpapublish naman ayon sa batas ay COMELEC mismo. Kaya nga kahit wala yung naging requirement na yon, inaprubahan ng COMELEC and Bank noong 2019 si Duterte Youth Party List kasi nga wala namang pagkakamali si Duterte Youth Party List. Sa lahat ng naging notice of hearing simula 2019, inattenda ni Duterte Youth Party List. Sa lahat ng order to publish, inutos i-publish, pinublish naman ni Duterte Youth Party List. Kung merong nakalimutan si COMELEC, hindi kasalanan ni Duterte Youth Party List yun kasi hindi namin malalaman kung ano yung pinapapublish kung hindi iutos sa amin. Kasi ayon nga sa batas, sila naman ang taga-publish ng lahat ng requirement. Sinasabi pa doon, nung 2 commissioner na junior, tayo daw ay nagpo-promote ng violence. Kasi daw, sabi ko daw, kapag kami ay nanalo sa 2019 election, dedebatihin namin hanggang maubos yung mga makakaliwang grupo at ang NPA. So, ang sabi ni Presiding Commissioner Bulay, hindi ano yun. Hindi basihan yun. Kasi pwede kang matanggal kasi sa COMELEC pag meron kang promoting violence ka. So, ang sinasabi nitong junior commissioners, nag-promote daw tayo ng violence. Inaaway nga natin yung mismong teroristang NPA at mga nanggagaling sa mga ibang party list na NPA. Sila nga itong pumapatay, tapos tayo pa ang kinasuhan ngayon ng promoting violence. At yung iba't iba pang hawsyaw doon, na argumento ng 2 junior commissioner, lahat yun kinontra ng presiding commissioner nila. Kaya nga po, alam nyo, naaayon naman sa batas na kapag ikaw dinisqualify sa isang division, meron ka pa namang ilang araw na iangat yon sa NBank. At kahit i-disqualify pa tayo sa NBank next week, pwede pa nang iangat to sa Supreme Court. Kasi pag abusado yung commissioner, makikita naman talaga ng Supreme Court na napakapalpak naman ng argumento nila. At ang huling masabi ko dyan sa inyo, sir, tayo po ay binoto ng lampas 2 milyong Pilipino. Ibig sabihin, ang Duterte Youth Party List ang pinili ng lampas 2 milyong Pilipino para maging kongresista nila at kinatawan nila sa Kongreso. Tiningnan ko nga po ngayong hapon kung saan ba tayo nag-number 1. Baka magulat kayo. Una, number 1 tayo sa mga tropa ng gobyerno. Sa local absentee voting, tayo ang gusto nilang maging kinatawan. At eto, basahin ko kung saan po nag-number 1 ang Duterte Youth Party List. Number 1 po sa United States. Number 1 po sa Canada. Number 1 po sa Hong Kong. Number 1 po sa India, Japan, New Zealand, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Norway, Poland,
Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Netherlands, Turkey, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, South Africa, UAE, Mexico, Chile, Argentina, Bangladesh, Brunei, Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar, Papua New Guinea, Timor-Leste, Vietnam, Bahrain, Egypt, Israel, Jordan, Kenya, Lebanon, Libya, Morocco, Nigeria, Oman at ang dami pa. Tayo ang number 1 na ibinoto ng lahat ng mga Pilipino doon sa mga binanggit kong bansang yon at napakarami pa. Wala tayong coordinator kahit isa doon. Wala tayong piniling boto kahit isa doon. Hindi nag-uusap-usap tong mga Pilipino sa iba't ibang bansa na tayo ay gawing number 1. Tayo ay binoto nila dahil naniniwala sila sa ating advokasya na tayo ang lumalaban sa violence ng NPA. Tayo ang lumalaban para ibalik ang death penalty para sa mga kurakot sa bansa. At tayo ang matapang na party list sa Kongreso. Correct. Napakaraming Pilipino po yung bumoto sa atin, napakaraming bansa na nandun ang mga Pilipino na tayo ang ibinoto. Walang coordination yan. Opo. Para mangyari na yung 2 boto kanina ni Commissioner Celis at ni Commissioner Pipo ay kayang i-overpower yung boto ng 2 milyong Pilipino sa buong mundo, ay sinasabi ko sa inyo, tinatarantado yung demokrasya ng bansa. Ayan po yung gigil at galit ni Ronald Cardima ng Duterte Youth Party List. Gusto ko yung sinabi niya na kami ang pinakamatapang na party list sa Kongreso. Agree ako dun. No? Lalo na ho yung panahon ng Quadcom, kainitan. Sila lang yung tumayo na party list, mga kongresista, representative para kay former President Duterte. At yung mga matatandang mga kongresistang mga buhaya na nagkahiyaan sila dyan Dahil hindi nila akalain na itong Duterte Youth Party List ay tatayo at maninindigan sa kanilang mga prinsipyo. Hindi sumasama kay Tambaluslos, hindi sumasama kung saan-saan, namimigay ng AKAP, AX, wala silang budget Kaya nung nakarang eleksyon, wala ho sila nga pambili ng tarpaulin. Political ads, wala kang makikita. Pero bakit ho sila binoto? Bakit po sila ay nanalo ng 3 seats pa ito mga kabisdak Dahil nga totoo ho silang nagrepresenta sa mga kabataan. Bakit patuloy yung Duterte Youth Party List ang disqualify? Samantala yung Kabataan Party List, mayroong issue ngayon sa pangahalay sa kanilang sa kanilang organisasyon. Bakit hindi yun ang i-disqualify natin, mga kababayan ko? Kasi nga itong Duterte Youth Party List, pinipersonal na. Dahil pinipersonal nila ang mga Duterte, damay ang Duterte Youth. Pag kakampi ka, sigurado ho, ganyan ang mangyayari ho sa inyo. Ilang mga party list na ba ang tinarantado ho ng gobyernong Marcos? Diyan expert ni Mal. Diyan expert si Tambaluslos sa pagpapadisqualify ng mga kalaban. Mula noon hanggang ngayon, nagiging kongresista yan si Tambaluslos, wala ho yung kalaban. Si Ma'am Nini Bacali, recently, ang lakas sana nun pinadisqualify. Hindi lumalaban ng patas. Ngayon ito, Duterte Youth Party List, tinik sa kanilang mga lalamunan, pinapadisqualify din po nila. Kasi alam nila, tatak Duterte. Sino bang makikinabang pag ito matuluyang madisqualify? Abaho, yung Gabriela Party List kasi nasa dulo. Pag natanggal ito, aakyat yung Gabriela, makakaupo yung Gabriela. Matindi yung utak ni Tamba, ang likot, no? Pero grabe na pong garapalan ito, mga kababayan ko at mga kabisdak. Dapat ang taong bayan, yung bumoto sa Duterte Youth Party List, ilaban po ninyo ang inyong boto. Anyway, hindi mong pinal yan. Kasi may inbank pa, motion pa sila, may Supreme Court pa. Kayang-kaya. Bakit nagkaganito ngayon ang ating bansa? Kumilik, George Garcia, masyado kang garapal. Tambaluslos, mas lalo na yun. Talagang wala nang hiyaan to. Kasi mga walang hiya sila.
Kung ano yung plano nila, yan ang mangyayari. Mantakin mo. Ito binoto ng lampas 2 milyon. Pinapadisqualify nila kasi nga hindi sumasakay sa agos ng mga buhaya. Kung ito pinadisqualify, magulat ka sa susunod na pag-uusapan natin, mga kabistak. Nung pag-aakala po natin ay iyak na si Pastor Dila, magugulat ka sa balitang ito. Muling makakaupo sa pagkakongresista, yawards talaga naman. Ito po nagulat tayo dito, mga kaibigan ko. Ayan Manila Representative Bini Abante idiniklarang panalo bilang Pilipino 2025. Hindi man Alam mo, Abante, grabe ang tindi talaga ng kapit mo kay George at saka kay Tambaloslos. Mantakin mo, talo ka na, nakakaupo ka pa. Hindi ka nahihiya yan, Pastor? Nauupo ka dahil lamang dyan sa ginawa ninyo kay Yan po ang nangyayari, idiniklara ng Comelec na panalo si Manila 6th District Representative Benvenido Bini Abante Jr. Nawagi sa botohan nitong Mayo. Wagi! Talo ka! Alam namin yun. Ba't ka nakaupo? Ito, pinawalang bisa kasi ng Comelec 2nd Division ang Certificate of Candidacy ng kalaban niyang si Luis Joey Chua Oy. Pero, Pastor Abante, huwag ka masyadong sumaya. Kasi, pwede pa ho iyang iapila ni Joey Oy. Pero nakakahiya po ito, mga kababayan ko, hindi niya tanggap ang pagkatalo niya. Maliwanag po yung botohan, nanalo si Joey Oy. Kayong mga taga 6th District ng Maynila, kayo po dapat yung pumalag dyan. Kasi, mantakin mo ang kanyang petisyon or ikinaso kay Joey Oy ay di umano void yung kandidatura ni Joey Oy. Hindi reklamo na siya ay nadaya or si Joey Oy namili ng buto. Sabi dito, void. Ayan, pinawalang bisa yung Certificate of Candidacy. Paano po nangyari yon? Bakit ngayon lang po kayo nagsabi na walang bisa? Comelec! Pinigka-animal talaga naman ito si George. Na walang bisa ang Certificate of Candidacy ni Joey Oy. Kung saan nanalo na, kung saan tapos ng eleksyon, my God. Ganito ang kapangyarihan ng peking Panginoon nila sa Kongreso na si Tambaloslos. Expert dyan pagdating sa mga ipadisqualify na mga kalaban nila. Ito yung mga tinatawag na Oplan Horus. Lahat ng kalaban pinapadisqualify. Duterte, Joey Oy, at marami pang iba. Alam nyo itong mga taong ito, wala nang kabusugan sa kanilang kapangyarihan. Pastor Abante, expired ka na, sinusuka ka na dyan sa 6th District ng Maynila. Tanggapin nyo na lang. Ba't gumawa pa ho kayo ng paraan? Tambaloslos, kapalmoks. Yan ang kapangyarihan ni Tambaloslos. Lahat posible. Lahat pwedeng mangyari. Kasabwat itong Comelec na si George Garcia. Mantakin. Talo na, panalo pa. Matinding amats to, guys. Matinding garapalan ho ito. O hito, yari kayo ngayon. Dahil bistado po kayo ngayon, mga kabistak. Yung balitang ito, sinampahan na po ng kaso itong si George Garcia. Teka lang, magbasa muna tayo ng balita, mga kabistak. Tungkol po riyan, ito yun.
Sana matuluyan ka, George. Di ka lang nasa, no? Ito. Matindi to mga kabisda kasi may isyong bribery. 300 million pesos po, di umano, ang hinihingi ng naturang Comelec chairman sa isang kandidato sa pagka-representative sa Bohol. Ito natalong congressional candidate sa Bohol na si Jordan Pisaras naghain ng petition for certiorari versus Comelec para questionin ang naging resulta ng eleksyon. Ibinunyag nito na sinubukan siyang i-bribe ni Comelec Chairman George Garcia para siya ay manalo raw niya ito para siya ay manalo sa halalan pero hindi raw niya ito pinatulan. Naniniwala si Pisaras na ito rin ang ginawa ng Comelec chief sa iba pang kandidato. Kaya hindi na raw nangampanya ang mga ito. Samantala, Attorney Harold Respicio magsisilbi daw witness sa petisyon kung saan gumamit daw ng maling software ang komisyon para madaya ang halalan. Grabe, 300 million. Hatiin niya ng mga buaya. Siyempre, hindi lang siguro yan kay George. Kung sakali, totoo po ito. Hindi lang ho siguro si George ang makinabang dyan sa dami ng kandidato. Minimal, bilyonaryo instant. Dapat ito magkaroon ng congressional hearing patungkol sa Comelec. Mga kababayan ko, lumabas yung isyong ito, pero pakinggan nyo po ang matinding banat ni Attorney Harold Respicio. Magugulat po kayo sa kanyang mga isiniwalat. Pakinggan natin hanggang dulo. Medyo mahaba po ito para malaman natin yung mga kaso ni Tamba kasi sinampahan din po ito ng na dapat madisbar itong si Tamba, sorry. Tambaluslusin kasi. Si Comelec Chairman George, pinadisbar din yan. Pakinggan po natin mga kabisda ko. Sinasamahan ko si Attorney Jordan Pisaras para magsampa ng kaso laban kay Comelec Chairman George Garcia para sa lahat ng pandalayang kanyang ginawa ngayong eleksyon 2025. Ang bigating aligasyon ni Attorney Pisaras ay dumalaw si Attorney Pisaras noon October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para mag-korte si Col. Dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na may papatupad natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa petisyon ni Atty. Pisaras ay, ilan ba ang botante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. What? Anong suggestion yun? Ibig sabihin ba nangingi ka ng 300 million pesos para maipanalo mo si Atty. Pisaras bilang congressman ng District 1 ng Bohol? Nako! Rinig nyo! Nagkorte si Col, pumunta. Nagtanong, ilan ba botante sa distrito mo? 300,000. Ang sagot ni Garcia, 300 million pesos ang kailangan. Laking pera niyan, guys. 300 million. So, kung lahat ng mga kongresista ay ginaganon niya, sabihin na lang natin hindi lahat, kung ang mga kongresista sa bansa, sabihin na natin 300, no? Sabihin na natin 300 plus, pero doon tayo sa 50%. So, kung sakali, ganun lahat ang ginawa ni Garcia, 300 million, times mo na kahit 150 lang na kongresista kalahati, no? Sus ko Ginoo, di naman mabasa, syntax error. Ulit nga. 300 million bawat kongresista. Sa 300,000 lang yan, nabotante. Pero doon na tayo mag-stake sa 300 million. Kasi tinanong mo kung ilang botante, 300,000. So 300 million. Tangina, 1,000 bawat boto. Tama ba?
300 million man. Ay, hindi, 1,000 nga na buto. 300 million. Yan man ang sinasabi, 300 million. So, 300,000 po yung ano niya, yung butante. Tama nga. 1,000 bawat buto. Pero imikos man, kukunin na baka kukunin ng Comelec yung 300 million. Baka, kasi sabi man, hiniling. Tapos binigyan ng quotation. O, ito yung kailangan, 300 million. So, 300 million, kunyari, i-times natin sa 150 lang ho, ng mga kongresista, bilyonaryo sila. O, meron silang 45 tangina, syntax error nga, yawards. Basta, instant billionaire. Si Garcia dito, kung sakali, yan ang kanilang sistema. Ayon po yan, ha. Sakay Attorney Harold Respicio na di umano'y ang quotation para manalo, kailangan na pera ay 300 million. Tuloy po natin, Naniniwala po si Atty. Pisaras na itong kalakaran na ito ng Comelec ay widespread sa buong Pilipinas at ginawa nila sa mga kandidato noong nakaraang eleksyon. At yung mga nagbayad sa Comelec ay siyang mga nanalo ngayong election process na ito. Dahil sa statement ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Paano mo i-interpret yung salitang iyon? Chairman George Garcia, sagutin mo nga. Ano ang ibig sabihin nung sinabi mo kay Atty. Pisaras na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo? Magkano ang sinabi mong halaga para sa mga ibang kongresista, ibang mga kandidato na lumapit sa iyo? Kaya hindi mo nakapagtataka yung mga sinasabi na merong bilyong-bilyong salapi na nasa isang bank account, na nasa isang lugar, na ang may-ari ay isang makapangyarihang tao sa Comelec. Hindi po ito chismis lamang. Ito po ay totoong aligasyon. Ito po ay pinaninindigan ni Atty. Pisaras. Nandoon po sa loob ng petisyon. Ito po ay sinasampa namin sa Korte Suprema para ang mga justices natin mismo ang mag-imbita kay Chairman George Garcia at sa kanyang mga kasama na sagutin ang mga aligasyong ito. Dahil ito po ay totoo. Ano ang ibig sabihin mo, Chairman George Garcia, noong sinabi mo kailangan niya ng 300 million pesos para manalo ngayong eleksyon na ito? Kasama po dyan, yung maling paggamit ng Comelec ng version na software doon sa automated counting machine. Dito muna tayo sa 300 million. Tanong man kasi ni Atty. Harold Respicio, bakit mo sinabi sa isang kandidato na kailangan ng 300 million para ka manalo? At doon po mismo sa Comelec, I think sa opisina ng Comelec ba? Kasi nag-courtesy call daw itong itong kandidatong ito from Bohol. So, ang tanong lang naman na kung gaano ba tayo kasigurado na magiging patas at hindi depektibo ang mangyayaring sistema ng election 2025. At natanong, ilan ba botante mo? Parang ganun siguro yung datingan ng tanong. Sagot niya, 300,000. Ang sagot naman ni Garcia, para manalo ka, kailangan mo ng 300 million. So, bakit nasabi niya yon? Anong gagawin sa pair? Anong punto niya riyan? Para sa akin, di ba kaya? Ito ho ay talagang bribery na posible pag ikaw ay nagbigay ng 300 million, ay mananalo ka. Kaso hindi niya kinagat. Hindi niya pinatulan. So, naniniwala itong taong ito, nagreklamo sa Supreme Court, kaya siya natalo, dahil siguro ito rin yung ginagawa sa kalaban niya, dahil yung kalaban niya hindi nangangampanya. So, bulok ang sistema natin ngayon under George Garcia, under Marcos admin, under Tambaluslos. Talagang bulok naman talaga. Ang tanong na lang naman dito, ang mga Pilipino, papayag na lang ba na ganito ang mangyayari sa Pilipinas? Marami ng kababalaghan na mga lumalabas tungkol dito sa Comelec na sa pamumuno ni George Garcia. Ito, kaso na talaga yan. Nasa Supreme Court na talaga. Nandun sa pinanumpaan sa Laysay nang naturang nagsampa ng kaso under oath. Natotoo yung sinabi niya. Sinabihan siya na kailangan ng 300 million para manalo.
Anong gagawin sa 300 million? Isampal sa mukha ni George? Eh kung sa kanya 300 million lang, kasi 300,000 ang botante, paano pa kaya sa ibang mga kandidato? Eh di tiba-tiba dito si George Garcia. At yung mga kasabwat niya dyan sa Comelec, si Tambalos, tiba-tiba ka rin tamba. Kaya nalaki ng mga tiyan ng mga to. Siyempre, nagtataka siya. Itong taong ito. Butya, oh. Hindi na nangangampanya ang kalaban ko. Malamang, namikos na ito. What if, ang botante ay 1 milyon? So, 1 billion. Grabe, bilyonaryo. No? Pag ang botante, 500,000, 500 million. Tain ang sistema sa bayan na ito. Kaya, walang mangyayari sa Pilipinas pag mga ganitong klaseng tao ang namumuno sa atin. Masyado ng garapal. Ano ang magiging resulta pag ganyan lahat? Pag nanalo sa pagkakongresista, dahil nagbusal, hindi mangurakot lang din. Kaya walang proyekto na darating sa distrito. Dahil sa korupsyon. Nanalo ka. Dahil sa magic-magic lang. Ni Puste siguro walang magawa. Takin mo yung 300 million. Tuloy, Attorney Harold. Ito ba yung paraan para isagawa ninyo yung daya na inyong ginawa? Ang na-audit po ay version 3.4. Bakit nyo ginamit yung version 3.5? Nandun ba sa version 3.5 yung daya na inyong in-implement? Ganon din po ang maling pag-implement ng Comelec pagdating sa transmission ng mga election results mula doon sa automated counting machines papunta sa mga servers. Ang sabi po ng batas, diretso dapat mula sa automated counting machines papunta sa mga servers ang resulta ng eleksyon. Pero sabi mismo ni Chairman George Garcia na dumadaan muna pala sa data center 3 yung mga resulta ng automated counting machine. Therefore, namamanipulate po yung data sa gitna. Hindi po sinunod yung batas. Chairman George Garcia, sagutin mo po ulit ito. Ito po ba ay ulit ang inyong paraan para isagawa ang pandaraya noong nakaraang eleksyon? Chairman George Garcia, kailangan nyo pong sagutin lahat ng ito dahil lahat pong aligasyon na ito ay seryoso po. Correct. Kailangan nyo pong sagutin para sa susunod na eleksyon, hindi na po ito mangyari ulit. Ipinapasa na po namin sa inyo ang bola. Ang sagot na lang po ay nasa inyong bunganga. Sabihin nyo na lang po ang totoo dahil wala na kayong ligtas. Seryoso na po kami. Papanagutin po namin kayo sa Supreme Court. Kasama po sa prayer namin na ipalis pa Chairman George Garcia dahil garapalan to ang ginawa nilang mga paraan ngayong nakaraang eleksyon na ito. Sino po ba ang responsable sa pagsasagawa ng maayos na eleksyon? Hindi po ba ang Comelec, ang Commission on Elections? Sino po ang nagpo-compose ng Commission on Elections? Mga commissioner na pinapangunahan ni Chairman George Garcia. Siya ang nagdidepensa ng mga palisiya na kanyang sinagawa. Meron mang taong dapat managot sa prosesong ito, lahat ng pandaraya at pagkakamali, walang iba kundi si Chairman George Garcia. Nanghihingi rin kami ng tulong mula sa National Bureau of Investigation bilang ahensya na dapat magsagawa ng investigasyon ng mga ganitong anomalya. Natignan nila itong mga aligasyon ni Atty. Pisaras kasi garapalan po ang pag-amin ni Chairman George Garcia. Gumamit sila ng illegal na equipment sa pag-transmit. Gumamit sila ng illegal na software. Hindi po ba yan paglabas sa ating Omnibus Election Code? Dapat po, kung meron mang taong dapat makulong ngayon, walang iba kundi si Chairman George Garcia. Ano po ang pruweba doon sa conversation ninyo ni Chairman? May witness tayo. Sa tingin po ninyo, ang ibig sabihin doon ay perang bigay kay Chairman, hindi po pera para sa pag-campaign fund? At that time, hindi ko maintindihan bakit niya sinabi yun. Pero ngayon, naintindihan ko na. I was shocked. I literally fell off my feet. Nahulog ako sa upuan ko. Yan ang tone ng pagkandak ng eleksyon. Pera-pera. Hindi po basta-basta at hindi po biro ang ganitong mga aligasyon, mga kababayan. Dahil kapag pag-aaralan ninyo ang mga statement ni Chairman George Garcia, parang lumalabas. Kapag ilan ang bilang ng botante mo sa inyong locality, 1,000 kada isa. Correct. Kung kukumpitin nyo po, mas mura pa yan kaysa sa running rate ng bilihan ng boto doon sa ground. Kung ikaw ay nangangampanya, mas gugustuhin mo bang magbayad na lang ng 1,000 pesos sa Comelec o bumili ng tigpa 5,000 pesos na boto?
nalugi pa yung mga gustong magbenta ng boto na ating mga kababayan. Asisihin nyo, si Chairman George Garcia, sila ang yumaman. Siya ang gumawa ng illegal. Pero pag-isipan nyo po ng mabuti. Kasi marami po ang nagsasabi na maraming mga nangampanya ngayong eleksyon na ito na hindi na nag-effort na mangampanya. Hindi na po silang mag-effort na bumili ng boto. Dahil everything comes together po. Kung totoo po ang alegasyon ni Atty. Tesaras, ang lumalabas po, mas economical para sa isang mandarayang politiko at kandidato na bayaran na lang ang COMELEC para dayain ang eleksyon at para manalo ka. Huwag nang mangumpanya. Huwag ka nang magplataforma. Huwag mo nang kumbinsin ang taong bayan. Huwag mo nang ipakita ang iyong karakter. Magnakaw ka na lang pag nakaupo ka at sa susunod, bayaran mo na lang ang COMELEC. Ano po ba yan? Witness ko si Atty. Harold, expert witness. Ako po ay mag-witness doon sa kaso dahil gusto ko pong patunayan na ang nagamit doon sa ating mga automated counting machine ay version 3.5 at hindi version 3.4. Kailangan ipaliwanag ni Chairman George Garcia ang maling paggamit ng software. Kailangan niya rin ipaliwanag ang maling paggamit ng intermediary server kapag nagtatransmit ka ng data mula sa automated counting machines papunta sa mga servers. At kailangan niya rin ipaliwanag ang aligasyon ni Atty. Tesaras na bakit mo sinabi na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo ngayong eleksyon na ito. Kung iisipin mo po, lahat ng mga facts na ito, hindi mo kailangan ng napakatalinong utak para mag-derive ng reasonable conclusion. Tanong lang po, Chairman George Garcia, nandaya po ba kayo? What is involved here is the national interest. The right of every Filipino to elect their officials. Ngayon, wala nang ganon. Kahit na lang sa sino binabayaran. All of a sudden, lumabas na lang. Elected official na. The evidence wala. Irresponsible people should be fined. Definitely, maraming irregularities na na-observe. Number one, yung maling paggamit ng software. Number two, yung paggamit ng intermediary servers na labag sa batas. At yung number three, yung allegation ni Atty. Tesaras na sinabi ni Chairman George Garcia sa kanya na kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Hindi po po ito, suggestion po ba iyon ng right? Lahat po ito ay nag-lead sa conclusion ng isang ordinaryong tao na merong modus operandi ang COMELEC sa pagsasagawa nila ng malawakang daya noong nakaraang eleksyon. Ito po ba yung ginamit nila sa kada kandidato na lumalapit sa kanila? Ito po ba yung dahilan kung bakit nanalo ang mga ilang kandidato na hindi inaasahang manalo? Ito po ba ang dahilan kung bakit walang tiwala ang taong bayan ngayon sa resulta ng eleksyon? Ngayon po, iniimbitahan ko namin si Chairman George Garcia na lumapit sa Supreme Court. Kami na po ang lumapit mismo sa Supreme Court dahil ayaw niya tayong pansinin sa media. Gusto po namin na tawagin siya ng Supreme Court. Chairman George Garcia, maliwanag po ang mga allegation laban sa iyo. Maling software, maling transmission, at yung mukhang tunog na nag-i-invite ng bribery. Sagutin mo, anong ibig mong sabihin noong sinabi mo na kailangan ng 300 million pesos para manalo? Meron pong sufficient na ebidensya para mapatunayan na nangyari yung conversation na yun between Atty. Tesaras at kay Chairman George Garcia. Sapat po yung mga iyon. Hindi po pwedeng itanggi iyon ni Chairman George Garcia. Ang kailangan niya pong gawin ay ipaliwanag niya kung ano ang ibig sabihin niya nung sinabi niya kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Kung ikaw, ordinaryong tao, anong ibig sabihin yun? I'm allowed only to spend 900,000 pesos. Hindi mo po pwedeng sabihin na yung sinuggest niya na 300 million pesos ay dapat mong gastusin legitimately sa pangangampanya. Correct. So kung hindi yun yung 900,000 pesos na legitimate mo na pwedeng gastusin sa election process, para saan yung amount na iyon? Bakit kailangan pong maganda ng 300 million pesos para manalo? Natumbok mo dyan, Atty. Harold Respecio. Ano yan? Attempted bribery ho talaga yon. Ang problema nga siguro, walang 300 million yung kongresista, kandidatong pagkakongresista, ay walang kandidato walang maibigay. Kasi ang allow lang naman pala ay 900 million lang. Ngayon yung sinabi niya ay 300 million. O attempted bribery. Ang ibig sabihin yun para sa akin, baka suhulan mo kami. Magbayad ka sa amin ng 300 million, panalo ka na. Kahit hindi ka mangampanya. Yun yung pinoproblema nga niya ngayon dahil yung kalaban niya, hindi na nangangampanya, siya nangangampanya. Ba't nanalo yung hindi nangangampanya? Huwag na nating ilayo. Alyansa, diretso kubita. Di man nangangampanya yan Bakit nanalo ang mga bugok? Saan ba sila nagrarally-rally lang? Yung Alyansa, diretso kubita sa Luzon lang. Mindanao, nakapunta, Visayas. Hindi. Baka ganun din ang nangyayari.
bribery din. Pera-pera na lang. Yun ang sabi nila, pera-pera na lang. Alam niyo po, ganun talaga ho ang eleksyon. Pera-pera talaga. Ang tanong, hindi ba ho papalag ang taong bayan dito? Gusto ko yung angas nitong si Respicio kasi sabi niya, ipapakulong ko. Ipapakulong. Ang dapat na mayroong makulong dito ay si George Garcia. Sana mangyayari ho yun, attorney, pag nangyari isa kang hero ho. Hustisya po yan para sa mga nadaya nang dahil sa pamumuno ni George Garcia. Bilyon po yan, ha? Billions of billions. Ang tanong, sino po yung kasabwat ni George kung sakaling totoo ito, kung sakali. Kung sakali mapatunayan na talagang merong nangyayaring bribery sa nakaraang eleksyon, sino ang mga kasabwat nito? At ang pinakamaganda ho siguro nito, yung mga kongresista, mga kandidato na nananalo, na hindi nangampanya, sana makonsensya kayo para sa bayan at lumutang ho kayo at magsabi po kayo ng totoo paano po kayo nanalo. Kasi kagaya ho nito, ina-attempt na i-bribe ng 300 million, kausap niya si George Garcia, putsang ina, maliwanag pa sa sikat ng araw, pag may pira ka, pwede kang manalo na kahit anong posisyon ang gusto mo sa gobyerno. Gusto mo mayor? Gusto mo kongresista? Gusto mo gobernador? Gusto mo senador? Maglabas ka ng pera. Makakaupo ka. Kahit wala kang plataforma at hindi ka nangangampanya. Ito yung nangyayari ho ngayon. Na lumalabas sa isinampang kaso kasama si Attorney Harold Respicio laban po dito sa Comelec Chairman George Garcia. Harapin nyo sa korte yung kaso. Mantakin mo 300 million pesos. My God. Anyway, maraming salamat po. Patuloy po nating subaybayan ang upload video natin tuwing alas 6:30 ng hapon at live komentary po natin mamaya alas 8:30. Good luck po sa maraming Pilipino. Gising ba tayo? O tulog? Tulog pa rin. Galaw-galaw, baka may stroke. Pilipinas! Hoy! Gising! Bisdak Pilipinas! God first. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat tayo.